Ang nakaraan ang pagkakilala ni Joselito at Jornalyn at pagtulong sa kanya na magkaroon ng tutuluyan sa Maynila, at sa pagpapatuloy ng kwento, kinausap si Joselito nila Sir Albert at Ma'am Lea tungkol sa plano nilang gawin siyang talent. Nangumusta si Sir Albert kay Joselito tungkol sa pamamalagi niya sa kanyang poder, at tinanong uli kung gusto niyang maging talent nila sa pagbablog. Nag-aalangan si Joselito na sumagot dahil hindi pa niya nasubukang umarte sa harap ng kamera, at sinabi niya na wala rin siyang cellphone na touchscreen para pang vlog. Dahil gusto nga nilang makatulong kay Joselito ay isinama nila ito sa mall, at ibinili ng brand new na cellphone, at nagtanong si Joselito sa mag-asawang Sir Albert at Ma'am Lea kung bakit ganun na lang sila kabait sa kanya, at sinabi nila na nagkaroon sila ng lalaking anak pero namatay ito noong bata pa, at kasing edad na niya ito kung nabubuhay pa. Laking pasasalamat niya sa mag-asawa dahil itinuring siyang parang anak ng mga ito, at sinabi sa kanya na pagpapaaralin siya habang nagbablog at hindi na nag-alinlangan si Joselito sa malaking oportunidad, pero naisip niya ang kanyang mga magulang kung paano siya makakatulong gayong mag-aaral siya uli, at sinabi sa kanya ng mag-asawa kung kikita siya sa pagbablog ay pwede niyang ipadala sa kanyang pamilya ang perang maswesweldo kung papalarin. Tinawagan ng mag-asawang Sir Albert at Ma'am Lea si Jornalyn para i-guide si Joselito sa pagbablog at gawan ng account para makapag-umpisa na siya. Sa kabilang dako ng kwento nagkasundo na sina Carlos at Hana sa kanilang pag-uusap na kung gagawin ni Carlos ang kagustuhan ni Hana ay papasa siya dito at posibleng maging sila. At sa tahanan nila Carlos ay nag-uusap ang mag-asawang Don Julio at Doña Hilda, tungkol sa kambal ni Carlos kung buhay pa ito. At kung buhay pa maaaring magkita sila nito, nangangamba si Doña Hilda na kapag nalaman ni Carlos na may kambal siya ay magdamdam ito sa kanila at malaman na isa pala siyang ampon. At dito lang muna natin tinatapos ang Kabanata 7 at ano pa kaya ang mga bagong magaganap sa kwento ng Minsan Lang Kitang Iibigin sa panulat at kathang isip ni Batang Rider.